Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Makoy Mangilit uh, based sa Winnipeg, Canada. Tama? Pahayag ni Senator Camille Villar tungkol sa pagkakaisa ng Brave 13 Senators kasi marami ang ninenervyos, kahit ako, nangangamba, baka biglang may aalis na dalawa sa kanila, edi magbabago ulit ang leadership ng Senado. Kaya lang, ito, pakinggan nyo ang pahayag nitong baguhang senador tungkol sa pagkakaisa ng Brave 18. Sabi niya, sino man sa atin ang kakala sa ating grupo, yung Brave 13, matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Ang tinutukoy ni Senator Camille Villar ay ang sakripisyo ni Senator Bato. Napaka-delikado po yung paglabas ni Bato pagpunta sa Senado. Dahil alam niya na meron siyang warrant of arrest. As early as November, nung nagpahayag itong si Boying Rimulya na merong warrant of arrest, na magtago na siya, kinumporma ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, Bato, magtago ka na. At talagang may warrant of arrest ka. Kaya nagtago. Maraming nabigla, ako nabigla, bigla siyang nagpakita sa Senate Session Hall noong May 11. Yung pala, magkakaroon ng botohan para mabago ang leadership sa Senado. So yung pinagdaanan ni Bato, ngayon ko na lang naintindihan, nung in-interview ni Jessica So si Bato, one-on-one interview, naikwento ni Bato na hindi niya inaasahan na may aaresto sa kanya. Kumpiyansa siya. Pagpasok niya sa loob ng Senado, nandun na 10 NBI agents ang naghihintay sa kanya at nilapitan siya kaagad ng 10. 10 yan ha. At hinawakan dito sa balikat at akmang aarestuhin na, pupusasan na siya. Kaya ang ginawa niya, wrestling. Nakawala siya sa paghawak ng NBI agents, then yun na, takbuhan. Habulan. Yun ang sakripisyo. Habang makita natin sa CCTV footage, paakyat si Bato, nadapa. Nasa likod niya, konting ilang pulgada lang ang layo niya sa mga NBI agents na aaresto sa kanya sa tulong ng Diyos. Again, palagi kong sinasabi ito na it's divine intervention, inalaw ng Diyos. God gave Bato the strength, the speed. Sabi nga ni Bato, the fastest run I had in my life. Para hindi lang siya mahuli ng NBI. Hanggang nakarating siya sa session hall. At bumoto, then napatalsik si Soto. Ngayon, nabuo ang Brave 13. May bagong liderato. Yun yung sinasabi ni Camille Villar na sakripisyo ng isa sa atin. Kung may kakalas na isa, sobra pa siya sa Judas. So, with this statement, yung dalawang magkapatid na Villar, sa opinion ko, unmovable na yan. They will stick sa grupo ni Cayetano.
Si Senator Pia, ganun din dahil kapatid niya ang Senate President. Si Senator Loren, sa gitna ng kaliwat ka ng pressure, lalong palaban na yan. Ang bantayan na lang natin itong tatlong senador na tinatakot, sinasampahan na ng mga kaso. Kaya pagdasal po natin, ako everyday, I'm praying for these brave 13 senators. Excuse me. Na walang mawawala sa grupo nila. Dahil napaka-importante sila yung majority sa Senado para, number one, tuloy-tuloy na ang flood control, yung resumption ng flood control hearing ng Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy ang patas na pagdinig sa impeachment ni BP Sara, tuloy-tuloy ang paggawa nila ng trabaho nila na walang yung hindi sila nahahawakan sa leg. Kasi ang nangyayari ngayon, ang administrasyon gustong hawakan ang leeg ng mga senador. Kasi nga may plano daw sila na magkakaroon ng extension ng term ng mga congressmen, congresswoman, term ng mga senador para walang basta pigilan nila ang pagiging presidente ni BP Sara. It's all, lahat ng itong nangyari, nakafocus lahat sa election sa 2020. Kung mabago ang liderato ng Senado, baka walang election, o opinion ko lang ito, baka walang election sa 2028 dahil magkakaroon ng charter change, constitutional assembly o convention, baguhin ang konstitusyon para ma-extend ang termino ng mga kongresista. Kaya maraming bumotong kongresista sa impeachment dahil napangukuhan sila na ma-extend ang kanilang term. Kaya gusto nila na palitan ang leadership sa Senado. Habang nandyan si SP Soto, SP Cayetano, habang nandyan ang Brave 13, lahat ng plano nila hindi po matutupad. Kaya importante, Brave 13, paluyuhan kung sa Bisaya, let's offer them and prayers to our Almighty God para buo nandyan sila para maprotektahan ang demokrasya sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero. So, muna ni ang iyong pag-aatupan. O karon managid sa pagatop. So natupan na gyud. Salamat to Diyos nga di na kumuulan na sa Ginoo nga ug nagtabang sa sin. Kay ngono nga di. Kabalay nako. O so pila di ay katuig ang imong balay imong gipulian sa atop nga
Gaulan na ang imong atupila na dito katuig. Isa. Isa na katuig. Sa daan naman gud tungasin. Sa ako na ang gipamunit. Oo, so karon nakatop na gyud ka. Nakatop na ko. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kaayo.